Sensya na po. Pabili. Ayun kayo, Ruben. Kanina, iniisip ko sila. Nagpasa kasi. Ayaw nga. Makita ko ni Ka-Flor, patay tayo. Hindi po.
Inaabot namin ang aming po pakikiramay kasama. Pararangalan natin unang-una po ang Diyos at ganoon din po yung namayapa. Ang sabi po kasi ng Biblia, pag ganitong merong mga pangyayari ay mag-aliwan, magdamayan sa isa't isa. Ngayon kami po, sabi nga po, anuman po yung ating relihiyon o paniniwala, isang tabi po natin. Dahil itong oras na ito, itong araw na ito po'y magandang pagkakataon na sabi nga po, magpaalalahanan po tayo sa isa't isa ayon po sa itinuturo ng salita ng Diyos. Totoo po, ang hangarin ng lahat po ng relihiyon, na lahat ng mga tao po ay maging malapit sa Diyos. Yun naman po yung mahalaga. Yung relasyon ho natin sa Diyos ay maging maayos, maging malapit po tayo sa Kanya. Napakahalaga po yun na yun po ang dapat mangyari po ngayong gabi. Lalo na po sa mga naulila
ito po yung panahon na kinakailangan po mag-ibigan sa isa't isa, mag-unawaan sa isa't isa, magdamayan sa isa't isa, magtulungan sa isa't isa. Ang pinakadundong po dito ay yung tinatawag po natin pag-ibig ng Diyos sa atin at pag-ibig natin sa Diyos. Kaya ngayong gabi po, sa mga ganitong pangyayari, hindi ho natin pwedeng hindi pag-usapan kung ano po ba yung buhay. Ang sabi po na sa Lucas 19:24 hanggang 25, ang naghahanap ng buhay ay siyang mawawalan nito. Datapwat ang mag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ang siyang magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao kung makamtan niya ang buong itong ito? Amin pong itinitiwala ang gawain ito na itataas namin, walang iba, hindi o reliyon, hindi tao, kundi po itataas namin ngayong gabi na maalala po namin, Panginoon, yung kahalagahan ng buhay na ibinigay mo po sa amin. Lord, liwanagan mo po kami na yung mga salita maging dahilan. Lalo po kami maging malapit mo sa iyo. Na kung kami nakalimot, magbalik loob po kami sa iyo. At ikaw po, Panginoon, ang mataas maluwalhati sa gabi ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung mayroon pong pinaka-importante, pinakamahalagang regalo, kaloob po sa atin ng Diyos, ay ang buhay. Dahil yung buhay po, iisa lang po ito. Wag mo kayo maniwala ng pusa o siya ang buhay. Iisa lang din po ang buhay niya. Kaya ibig sabihin po, kaya binigyan ho tayo ng Diyos ng buhay. Naniniwala po ako ngayong gabi na lahat ho tayo rito ay mahal ng Diyos. Kasangayon po ba kayo sa akin? Lahat ho tayo ngayong gabi ay mahal ng Diyos. Ayaw niya ho, tayo po ay mapahamak. Gusto niya ho yung pinakamagandang buhay para po sa atin. Kaya lang, ang problema ho, kaya hindi nangyari yun, ay hindi ang Diyos. Ang may problema ho ay ang tao. Kasi ho, yung regalo, lalo na yung namahal ninyo, lahat po pa na narito ay nagmamahal sa Diyos. Alam ko po, lahat po tayo dapat nagmahal sa Diyos. At lalo tigit po na yung nagbigay ng buhay sa atin ay mahal natin. Ibig sabihin po, pagregalo, pagbigay, lalo na kung mahal natin at mahal tayo, ito po ay pinahahalagahan mo natin. Binibigyan mo natin ito ng halaga. Kaya sabi ko sa pinasok kaninang talata, yung naghahanap ng buhay, siya mawawala nito. Ngunit yung mag-aalay, magbibigay, magtatalaga ng kanyang buhay, alang-alang sa kanya, ito'y magkakaroon nun. Sa totoo lang mo, maraming mga tao ho na nagugulon sa buhay. Pero isang bagay lang po ang gusto ko pong paalala po sa inyo. Hindi ho tayo makakaiwas. Ano man yung ating gawin, Diyos pa rin po ang ating tutulungan. Kaya ang ibig ko sabihin, pahalagahan ho natin yung buhay na meron ho tayo ngayon. Iisa lang ho yan. Kaya darating po yung panahon. Sabi nga ho, una-una lang ho yan. Si Nanay Akam po ay ang pataalam, 3 beses na ho siya na-stroke. Ang ibig sabihin ho, alam niya na ho yung mangyayari sa kanyang buhay, kaya inihahanda. Pero tayo ho, pag bigla na lang ho tayong kinuha ng kamatayan, nakahanda po ba tayo na humarap sa Panginoon? Lahat ho kasi tayo harap sa Panginoon. Kaya yung buhay ho natin, dalawa lang ang pwedeng tunguhan niya na kung saan doon ho natin, pagkaraan ng kamatayan, doon po yung walang hanggan na patutunguhan natin na doon na tayo. Dalawa lang ang tutunguhan ng tao. Langit at ano isa? Yerno. Hindi na ako magtanong dito, alam ko na lahat sa atin ay gustong mapunta sa langit. Kaya lang ang malaking problema ho, lahat tayo gustong mapunta sa langit, pero yung buhay natin, inihahanda ho natin, hindi sa langit tutungo.
Inihahanda natin yung buhay natin doon sa lugar na ayaw natin mapuntahan. Kaya alam nyo, pag dumating mo yung sandali na tinawag tayo ng Panginoon, gaano ba karami ang pera mo sa bangko? Hindi yung tatanong ng Diyos yun. Gaano ba kaganda yung inyong sasakyan? Gaano ba kalaki yung bahay? Gaano ba kataas ang iyong posisyon? Hindi yung itatanong ng Panginoon. Isa lang mo itatanong ng Panginoon sa atin. Ano ang ginawa mo sa buhay mo nung ikaw ay narito sa buhay? Hindi naman ho tayo pwedeng magkaila sa Diyos. Alam ng Diyos po na magiging mahalaga po yung kamatayan ni Nanay Aka na ngayong gabi po ay mapaalalahan ng sana. Gusto ka? Ano ho ang masasabi niya? Hindi natin pwede ipagmalaki yung buhay natin. Bukas ko, lapida. Iba-iba ho yung edad. Merong bata, may kabataan, may maganda. Kaya ang kamatayan natin sa atin, yung naging kalagayan ngayon ni Nanay Aka, nakahanda po ba tayong pumarap? Isa mo, malaki. Lahat po tayo ay talaga o mangyayari sa atin, napupunin po tayo ng kamatayan. Kaya guys, parangalan, sabi niya parangalan. Yung pagpaparangal ay paalala ho. Dito po, makakapagsalita lang si Nanay Aka. Alam ko naman kung may mangyayari. Kaya maraming sasabi niya, tama yung paalala. Kaya, tingnan mo natin na yun. Ano nga ba yung buhay ko? Ano ba ang nangyayari sa akin? Madalas ko sinasabi pag meron ka dito po, luksong pangalan. Kasi ho, inanais ng Diyos na paglalaki. Ako po'y taga-Nabotas. May kanuglog po kaming siyudad, yung po Malabon. Meron po doon na namatay na Makata. Ano na nga? Ang nangyayari? Nung nakaraang mga kalamidad, nakita ho natin kung paano ho mga tao na bis ng buhay. Lumubog na barko, ang daming mga namatay. Pero ibig sabihin ho, hindi ho natin po pwede ho. Sabi nga ho, na yung ating kamatayan ay plano natin. Sino rito nakakaalam kung kailan kayo mamatay? Wala ho. Ang saging, ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Kaya ibig ko po sabihin ngayong gabi, kasi sabi nga magpahalaman. Na lahat po tayo pinakailangan no, ay maging malapit sa Diyos. Kaya sa totoo lang po, sabi nga, ang tao po, marami ay religyoso. Pero hindi mo mga Diyos. Dahil ang katotohanan no, yung religion, hindi mo magiging mahalaga yan hanggat hindi yung relasyon mo sa Diyos ay magiging. So napaka-importante mo yung relasyon natin sa buhay natin. Dili kayo na. Ikaw ba ay nagdadasal, nananalangin, kung kailan lang na ikaw hindi, ikaw ba'y nagpapasalamat sa Diyos? Ibang ginagawa mo po ay ayaw para mo sa Diyos. Ako naman ang dumating, naroon yung katiyakan po natin. Meron isang mayaman na inihahanda niya mo yung kanyang buhay na umagal. Ito mo mayaman, siya mo'y natutulog ng maaga, nagigising ng maaga, nag-exercisyo, naging-dalawang vitamina yung kanyang iniinom para umaba yung kanyang buhay, kumakain mo ng mga balanced diet, at umaasa siya. Nahahaba yung kanyang buhay. Pero sabi mo sa balita, bukas, siya hindi. Inihanda niya lahat, meron lang siya nakalimutan. Iisa lang mo yung nakalimutan niya. Nakalimutan niya yung Diyos na nagbigay sa kanya. Inihanda niya yung lahat. Sa mga pagkakanda sa buhay niya. May iman,
ay kinakailangan Diyos na nagbigay sa atin. Ulitin ko yung sinasabi ko kanina, magpaikot-ikot man tayo. Diyos pa rin ang balik natin. Yung napakalaga. Subukan nyo magpaikot tayo. Galas po, sinishare ko to sa mga sa parahan ng tulad ko to. Noong 1914, medyo matagal na po, meron nung itinayo na isang nanglayaw sa buhay nasa loob ng barko. Sinihan, mall, inuman, sugalan, aliwan, lahat po nandun. Kaya malaking barko ho. Kaya ito'y ginagawa yung mga tao, yung mga hanga. Kaya pinangalanan ko yung barko yun na Titanic. Pero, naalala niyo yung word na Titanic. Ito po ay gawin. Nakita ko yung matapos, sabi ho, sa headlights ng baryo. Sabi ko sa inyo, a ship that even God cannot see. Isang barko na kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin. Kasi nga ho, lahat na magtitibay na sangkap, lahat na mamahal na tao ang nakasakay po sa barko yun. Ang sabi po, kahit ang Diyos, hindi kayang palubugin. So na ito po yung magbiyan. Mga talituhan ito ba? Nagkakaroon ng kasayahan, magkakaroon ng barko, na alam mo ikaw ay nasa buong din. So habang ito po ay naglalakbay sa karagatan, so sila po nasa kalagitnaan na ng kanilang pagbibiyahe, may nakasalubong po sila isang barko na meron ng senyas. Ang senyas na sabi, huwag kayo dumiretso, kumanan kayo dahil mayroong malaking panganib. So sabi ho ng kapitan ng barko, wala yan. Huwag natin intindihin yan, sabi niya sa assistant. Walang mangyayari sa atin ito. Matibay yung barko ito. So, lakbay pa ho. May nakasalubong mo yung barko. Ganun din yung senyas. Huwag dumiretso, kumanan, mayroong panganib. Sabi nung, ganun din ho yung mensahe. Pero hindi ho iniintindi ng kapitan. At pati yung mga tao sa gaba, walang kamalay-malay na mayroong nagbabantang panganib. Malaking barko ko siya. So habang ito po patuloy naglalakbay, sabi ko sa kanyang muna humawak ng timon, makikipagsosyalan ko na kami sa baba. So, nung hawak po ng kanyang assistant, ganun din ho, may nakasalubong, panlima, nakasalubong, ganun din ho yung mensahe, huwag dumiretso, may malaking panganib, umanan kayo. Pero sabi nung assistant captain, sabi ni kapitan, magpatuloy lang, walang nangyayari. Paalala, paalala, at paalala. At yung ikapitong barko na kanilang nakasalubong, bumalik na yung kapitan na medyo malagimay. Hindi na ho senyas ang ginamit, kundi yung malaking trompa sa barko. Sabi ho ng kapitan sa kabilang barko, huwag kayo dumiretso, malapit na yung panganib. Umanan kayo at mayroong kapahamakan. Sabi ho ng kapitan, walang mangyayari. Diretso lang tayo. Alam niyo ho, itong kasaysayang ito. Nalagay ho ito sa libro at ito po'y ipinalabas sa pelikula. Kung sila ho'y dumiretso, ano nangyari? Bumangga ho sa isang malaking tipak ng yelo, tawag po ng iceberg. At yung barko na nagsasabi na kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin, na ito po'y tumama doon sa malaking tipak ng yelo, yung iceberg. Ito po ay nabutas yung lahat. Unti-unti ho itong lumubog. Dahil yung po palang iceberg, yung po matigas na yelo, ito po ay kasing tigas ng bakal. Mabilis ho yung takbo ng barko, kaya ito sumalpok doon po sa malaking iceberg at ito po ay nabutas. Libo-libong tao po ang nalibing ng buhay doon po sa malamig na dagat. Ano ang dahilan? Hindi ho nakinig sa paalala. Kaya ngayong gabi po, yung puwirik po tayo sa Kanya. Ang paalala ho ng Diyos, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Ang paalala ho ng Diyos, yung buhay natin, ayusin ho natin. Dahil yung buhay natin, kaibigan ho yan.
Dala po tayo sa kamatayan na katulad po ng naranasan. Yung mga minamahal, bawat isa sa kanila, ito po yung panahon na dapat lalo tayo maging malalim. Kung tayo nakalimot, ito po yung panahon na magbalik na ulit tayo sa Diyos. Kaya, pinangaral po namin, hindi po yung ano po yung bata. Dahil kaugnayan natin sa Diyos, ito po ay dapat maging malapit. No? Yung relasyon natin sa Diyos, maging personal. Kaya na yung gabi, hindi po mahaba ng isa lang po, ang pwede ko natin gawin yun. Tayo po yung sabi, pagpadala. Sabihin natin, Lord, ito po. Inaamin natin na wala mo tayong magagawa. Kung tayo nagkulang, nakalimot, magbalik loob sa Kanya. Kung tayo malapit sa Kanya, magpakalapit sa Kanya. At naniniwala ko kung gabi ito ay isang naging mahalagang gabi kay Nanay. Bagamat nandun lang siya sa langit, papiling. Pero sa akin po na iba, lalo na sa Kanyang mga mahal sa mga. Ito po yung papalapit na binigay na ito. Hindi yung aksidente na tayo narito. Kundi niloob po ng Diyos. At plano po ang Diyos sa buhay ng bawat isa po. Ang plano niya, ang pinakamaganda yung plano ng Diyos. Kaya ngayon na rin po, kayo mo ang magpapasya ay magsasabi ngayon na ito kung ano yung misyon yung talagay sa Diyos. Kaya hindi na tayo maging sa mga gabi, kung ulit yung pangalit, pinanagsakan, ay masasabi niyo,